10 mga pinakamatinding pangyayari sa kasaysayan. Welcome sa Arvin Polo TV. Marami sa mga bagay na tinatamasa natin sa kasalukuyan ay may kaugnayan sa ating kasaysayan. Malaki ang naging epekto ng nagdaang panahon sa ating mundo, tulad na lamang ng mga languages, kaalaman at mga technology. Pero alam mo din ba na maraming mga matitinding pangyayari sa ating kasaysayan na kung saan ay kinakailangang alam ito ng mga tao? At kung interesado ka, ay hayaan mong ibahagi ko sa inyo ang 10 mga matitinding kaganapan sa ating kasaysayan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Vikings. Ang mga Vikings ay kilala bilang mga mandirigma, seafarers at mga ngalakal mula sa Scandinavia na naglakbay at sumalakay sa iba't ibang bahagi ng Europe mula 8 hanggang 11th century. Sila ay bahagi ng Norse culture at ang kanilang impluensya ay makikita sa kalakalan, pananakop at colonization. Ang mga Vikings ay nagmula sa Norway, Sweden at Denmark. Sila ay mga magsasaka, mangingisda at mandirigma. Ang kanilang mga pamayanan ay nakatuon sa agriculture at pangingisda, ngunit mahusay din sila sa paggawa ng mga kagamitan at bahay. Sumasamba sila sa maraming Diyos tulad ni Odin, Thor at Freyja. Ang kanilang pananampalataya ay nagbigay daan sa kultura ng karangalan at tapang na nag-udyok sa kanila na maglakbay at sakupin ang mga bagong lupain. Samantala, noong 8th century ay nagsimula ang mga Vikings sa kanilang paglalakbay sa dagat gamit ang kanilang mga sikat na longships. Ang mga bangkang ito ay kayang maglayag sa malalim at mababaw na tubig, kaya nakarating sila sa iba't ibang bahagi ng Europe. At noong 793 CE ay sinalakay nila ang monastery ng Lindisfarne sa northeastern coast ng England na nagmarka ng pagsisimula ng Viking Age. Ang kanilang mga pag-atake ay mabilis na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europe. Sila ay lumusob sa mga baybayin ng England, Scotland, Ireland at France. Naglakbay din sila patungong east hanggang sa Rus, kung saan naging bahagi sila ng trade route sa pagitan ng Europe at Asia. Ang mga Vikings ay hindi lamang mga mandirigma, kundi mga mangangalakal din. Nagdala sila ng mga kalakal tulad ng balahibo, ivory at alipin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dagdag pa rito, ang mga Vikings ay nagtatag din ng mga pamayanan sa iba't ibang bahagi ng Europe. Kabilang na dito ang Normandy sa France at ang mga pulo ng Faroe, Iceland at Greenland. Sa England naman ay nagtatag sila ng Danelaw na isang rehiyon kung saan ang batas at pamamahala ay ayon sa tradisyon ng Vikings. Pero sa mga huling bahagi ng Viking Age ay nagsimula silang makibahagi sa mga kultura na nagresulta sa unti-unting pagtigil ng kanilang pag-atake at pananakop. Ang pamana ng mga Vikings ay makikita sa maraming aspeto ng modernong kultura at kasaysayan. Ang kanilang mga kasanayan sa paglalakbay at paggawa ng mga barko ay nagbigay daan sa mga bagong pamamaraan pagdating sa maritime technology. Number 2, Statue of Liberty. Ang Statue of Liberty ay isang kilalang simbolo ng kalayaan at democracy. Ang opisyal na pangalan nito ay Liberty Enlightening the World. Ang estatwa ay regalo ng France sa United States bilang tanda ng pagkakaibigan at pagdiriwang ng tagumpay ng Amerika sa kanilang revolution laban sa Britain. Inilunsad ito noong October 28, 1886 at matatagpuan sa Liberty Island sa New York Harbor. At ang estatwa ay dinisenyo ni Frederic Auguste Bartholdi na isang French sculptor at ang istruktura nito ay ginawa naman ni Gustave Eiffel na nagdisenyo rin ng Eiffel Tower. Ang proyekto para sa Statue of Liberty ay pinunduhan ng parehong bansa. Ang United States ay nagbigay ng pera para sa pedestal, habang ang France naman ay gumawa ng mismong estatwa. Ngunit upang makalikom ng pondo ay nagkaroon ng mga events, campaigns at donation. Sa Amerika, si Joseph Pulitzer na isang publisher ng New York World ang nag-organize ng malaking bahagi ng pangangalap ng pondo. Sa pamamagitan ng kanyang newspapers ay nakumbinsi niya ang maraming tao na magbigay ng kahit maliit na halaga para matapos ang proyekto. Kaugnay din nito, ang estatwa ay gawa sa copper at ang tunay na kulay nito ay brown, pero naging green sa paglipas ng panahon. Gayon din, ang estatwa ay may taas na 151 feet mula sa base hanggang sa tuktok ng torch at may kabuuang taas na 305 feet kasama ang pedestal. Sa loob ng estatwa ay may hagdang paikot na may 354 na hakbang na maaaring akyatin ng mga bisita upang marating ang korona nito na nagbibigay ng magandang view ng New York Harbor. Karagdagan pa, ang Statue of Liberty ay mayroon ding mga symbolism sa kanyang disenyo.
Ang kanyang korona ay may 7 rays na kumakatawan sa 7 kontinente at 7 karagatan ng mundo na sumisimbolo naman sa global freedom. Ang tablet na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ay may nakasulat na July 4 MDCCLXSPA. Ito ang araw ng Declaration of Independence ng United States. Number 3, The Little Ice Age. Ang The Little Ice Age ay isang panahon na nagsimula noong huling bahagi ng 1300s at natapos noong kalagitnaan ng 1800s. Sa panahong ito ay nagkaroon ng mas malamig na mga taon, lalo na sa Europe at North America. Pero kahit hindi tuloy-tuloy ang paglamig, ay nagkaroon ng malaking pagbaba sa temperature. Sa Europe ay lumaki ang mga glacier, nagyayelo ang mga ilog tuwing taglamig at naging mas maikli ang summer. Dahil dito ay naging mahirap ang pag-aani at nagkaroon ng pagkagutom. Maraming dahilan kung bakit naganap ang The Little Ice Age, pero hindi pa ito lubos na nauunawaan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagbaba ng activities ng araw. Sa panahong ito ay halos walang sunspots na nakita tulad ng Maunder Minimum. Ang mababang activities ng araw ay maaaring nagdulot ng pagbaba ng temperature. Bukod dito, ang mga pagputok ng bulkan ay naglabas naman ng mga aerosol sa atmosphere na nagbabawas ng sikat ng araw na umaabot sa lupa, na nagdudulot din ng pagbaba ng temperature. Samantala, malaki ang epekto ng The Little Ice Age sa mga tao. Ang malamig na klima ay nagdulot ng hirap sa pag-aani, na nagresulta naman sa pagkagutom at kahirapan. Sa Europe ay nagkaroon ng maraming pag-aalsa at rebellion dahil sa kakulangan ng pagkain. Nagbago rin ang mga pamumuhay ng mga tao. Halimbawa, sa Netherlands ay naging kilala ang ice skating dahil sa malamig na klima. Sa Greenland naman ay maraming pamayanan ang umalis dahil sa lumalaking yelo na pumipigil sa kanilang pangingisda. Subalit sa kabila ng mga negatibong epekto ng The Little Ice Age ay mayroon din itong mga positibong aspeto. Ang malamig na klima ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mas mabuting technology sa agriculture at kalakal. Natutong mag-imbak ng pagkain ang mga tao at gumawa ng mas maaasahang sistema ng pagtatanim. Sa panahon ding ito nagsimula ang modern science tungkol sa klima habang sinubukan ng mga tao na unawain at ipaliwanag ang mga pagbabago sa klima. Number 4, The Short Napoleon. Ang alamat tungkol sa tangkad ni Napoleon Bonaparte ay isang kilalang maling paniniwala sa kasaysayan. Madalas siyang inilalarawan bilang isang maliit na tao, kung kaya't nagkaroon ng term na Napoleon Complex, na tumutukoy sa mga mabababang tao na nagiging sobrang agresibo para i-compensate ang kanilang kakulangan sa tangkad. Pero sa totoo lang ay hindi talaga siya maliit noong panahon niya. Una, nang mamatay si Napoleon at inilarawan ang kanyang tangkad bilang 5 feet 2 inches ayon sa measurement system ng France. Sa France, ang inch ay mas mahaba kaysa sa English inch. Sa kanilang sistema, ang kanyang tangkad ay 5 feet 2 pouces, nakatumbas ng humigit kumulang 5 feet 6 inches sa English measurement. At noong panahon ni Napoleon, ang karaniwang tangkad ng isang French na lalaki ay 5 feet 5 inches, kung kaya't siya ay itinuturing na normal o mas matangkad pa nga kaysa sa karaniwan. Pangalawa, ang pagkalito tungkol sa kanyang tangkad ay pinalala pa ng propaganda. Ang mga kalaban ni Napoleon, lalo na ang mga English, ay ginamit ang kanyang di umano'y maliit na tangkad bilang simbolo ng kanyang napakalaking ambisyon. Ginawa nila itong bahagi ng kanilang satire at propaganda upang sirain ang kanyang image. Ang mga caricature at mga artworks noong panahong iyon ay madalas na nagpapakita sa kanya bilang isang maliit na lalaki na may malaking ulo, na nagpalakas pa sa maling pananaw tungkol sa kanyang tangkad. Pangatlo, ang konsepto ng Napoleon Complex o Short Man Syndrome ay nagpalakas pa sa alamat tungkol sa kanyang tangkad. Ang term na ito ay ginagamit upang ilarawan ang mga taong mababa na may overcompensating behavior, nakadalasan sa pagiging agresibo o dominant behavior. At dahil si Napoleon ay isang napaka-ambisyoso at matagumpay na military leader, ang ideya ng pagkakaroon niya ng Napoleon Complex ay madaling natanggap at kumalat. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang tangkad ni Napoleon ay hindi naging hadlang sa kanyang mga tagumpay. Number 5, The History of English. Ang kasaysayan ng English language ay mahaba at puno ng pagbabago. Nagsimula ito noong 5th century nang dumating ang mga Anglo-Saxon sa Britain mula Europe. Ang unang form of English ay tinatawag na Old English.
Malayo ito sa English na alam natin ngayon at mas katulad ng mga Germanic languages. Isang kilalang halimbawa ng Old English ay ang tula na Beowulf na nagpapakita ng kultura at buhay ng mga ancient Anglo-Saxon. Samantala, noong 1066 ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa wikang English nang sakupin ng mga Norman ang England sa pamumuno ni William the Conqueror. Dahil dito ay maraming French words ang napasama sa English na nagresulta sa tinatawag na Middle English. Ang akda naman ni Geoffrey Chaucer na The Canterbury Tales ay isang magandang halimbawa ng Middle English na nagpapakita ng pagbabago mula sa Old English patungo sa isang mas makabagong anyo ng wika. Dagdag pa rito, noong 15th century ay nagkaroon ng muling interes sa arts at science sa Europe na tinawag na Renaissance. Dumating din ang printer sa England noong 1476 na nakatulong sa pag-standardize ng English. Sa panahong ito ay lumitaw ang Early Modern English na mas kahawig ng English na ginagamit natin ngayon. Ang mga gawa ni William Shakespeare at ang King James Bible ay nagbigay ng malaking impluensya sa anyo ng Early Modern English. Maliban pa rito, noong 18th at 19th century ay nagdala ang Industrial Revolution ng malaking pagbabago sa lipunan at ekonomiya ng Britain. Dahil dito ay lumawak ang paggamit ng English sa buong mundo. Gayun din, ang colonialism ng Britain ay nagdala ng English sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Amerika, Asia at Africa. At ang modern English ay patuloy na nagbabago at umaangkop sa mga bagong technology at global communication. Sa kasalukuyan ay kinikilala ang English bilang isang global language. Ito ay ginagamit sa international trading, science, technology at kultura. Number 6. The history of ketchup. Ang ketchup na isang paboritong dipping sauce ng marami ay may makulay at interesting na kasaysayan na nagsimula sa Asia bago pa ito naging sikat sa West. Ang original na ketchup ay hindi gawa sa kamatis kundi sa fermented na isda at spices. Noong 17th century, ang mga Chinese ang unang gumawa ng isang uri ng sauce na tinatawag na ketchup mula sa fermented fish brine. At nang marating ng mga mangangalakal na Briton ang Asia, ay nadiskubre nila ang sauce na ito at dinala ang idea pabalik sa kanilang bansa. Samantala, pagdating ng ketchup sa Europe noong 18th century, ay nagkaroon ito ng maraming pagbabago. Sa Great Britain, ay sinubukan ng mga tao ang iba't ibang version ng sauce gamit ang mga local ingredients. Ang mga version ng ketchup sa panahong ito ay karaniwang gawa sa mushroom, walnut at iba pang prutas at gulay pero wala pang kamatis. Sa United States naman, ang ketchup ay unang naitala sa mga cookbook noong unang bahagi ng 19th century. Si James Meese, na isang American scientist, ang unang naglathala ng recipe ng tomato ketchup noong 1812. Inilarawan niya ito bilang ketchup at ang recipe ay may kamatis, spices at brandy. Sa panahon ding ito ay nakilala ang kamatis bilang mahalagang ingredients dahil sa natural nitong acid na nakakatulong sa pag-preserve ng sauce. Subalit isa sa mga pinakasikat na pangalan sa industriya ng ketchup ay si Henry J. Heinz. Noong 1876 ay ipinakilala ni Heinz ang kanyang version ng tomato ketchup na agad na naging kilala dahil sa masarap na timpla at pagiging high quality. Ang tagumpay ni Heinz ay nakatulong din sa pagpapasikat ng tomato ketchup sa buong mundo. Ang kanyang formula na nagtataglay ng mas maraming suka kaysa sa iba ay naging pamantayan ng ketchup na kilala natin ngayon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nagbago pa ang anyo ng ketchup. Noong 1900s ay naging sikat na ang paggamit ng mga bote para sa mas madaling pag-iimbak at paggamit. Ang pagkakaroon ng mga mas advanced na technology sa pagproseso ng pagkain ay nagbigay daan din para sa mas matagal na shelf life ng mga produkto. Sa mga dekadang ito, ang ketchup ay naging bahagi na ng karaniwang pagkain sa Amerika, lalo na kapag sinamahan ng fries at hamburger. Sa ngayon, ang ketchup ay hindi na lamang isang karaniwang sauce. Ito ay dahil marami ng version nito sa market tulad ng organic, low sugar at mga ketchup na gawa sa iba't ibang prutas. Number 7. Dancing Plague. Ang Dancing Plague o Dancing Mania ay isang kakaibang pangyayari noong medieval times kung saan maraming tao ang biglang sumasayaw ng walang tigil. Ang pagsasayaw na ito ay nagdudulot ng sobrang pagod, pinsala o minsan ay kamatayan. Ang pinakakilalang kaso nito ay nangyari noong July 1518 sa Strasbourg, Alsace na ngayon ay bahagi ng France. Noong July 1518,
ay isang babaeng nagngangalang Frau Trofea ang biglang nagsimulang sumayaw sa kalye ng Strasbourg. Sa loob ng isang linggo ay mga 34 na tao ang sumama sa kanya. Ngunit pagkalipas ng isang buwan ay halos 400 na mga tao na ang sumasayaw. Ang mga tao ay sumasayaw ng walang tigil, araw at gabi hanggang sa sila ay mawalan ng malay, magkasakit o mamatay. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor noon ang dahilan ng pagsasayaw, kung kaya't humingi sila ng tulong mula sa simbahan at mga astrologer. Dahil dito ay maraming teorya ang sumubok na ipaliwanag ang kakaibang pangyayaring ito. Isang teorya ay ang mass hysteria o mass psychogenic illness, kung saan ang stress, takot at iba pang emotional tension ay nagdudulot ng physical symptoms. Noong 1518, ang Strasbourg ay dumaranas ng matinding kahirapan, gutom at sakit na maaaring naging sanhi ng matinding stress sa mga tao. Samantala, isa pang teorya ay ang pagkain ng ergot, na isang uri ng fungus na tumutubo sa rye at iba pang mga butil. Ang ergot ay naglalaman ng mga hallucinogenic na ingredients tulad ng lysergic acid diethylamide na maaring magdulot ng mga hallucinations at paggalaw ng katawan. Ngunit ang mga sintomas ng ergotism ay karaniwang nagre-resulta sa masakit na convulsions at hindi ang tuloy-tuloy na pagsayaw. Kaugnay nito, ang mga local authorities ay gumawa ng mga hakbang upang pigilan ang paglala ng pagsasayaw. Una, ay inalis nila ang mga sumasayaw mula sa mga public areas at dinala sila sa isang shrine sa labas ng lungsod, kung saan sila ay pinagdasal at isinailalim sa mga ritual healing. Pangalawa, ay nagpatayo sila ng isang stage at nag-hire ng mga musicians at professional dancers sa paniniwalang ang pagsasayaw ang magiging lunas sa kanilang karamdaman. At matapos ang ilang linggo ay unti-unting humupa ang dancing plague. Marami din ang namatay dahil sa sobrang pagod, heat stroke at iba pang sakit. Number 8, Cleopatra. Si Cleopatra VII. Thea Philopator o mas kilala bilang Cleopatra ay isa sa mga pinakakilalang reyna ng ancient Egypt. Siya ang huling pinuno ng Ptolemaic Kingdom bago ito nasakop ng Roman Empire. Ipinanganak siya noong 69 BCE at anak ni Ptolemy Dusire Auletes. Mayroon din siyang mga kapatid na kinabibilangan nina Ptolemy de Rhaphae, Ptolemy Barphemouth at Arsino de Farge. Kahit na siya ay Macedonian Greek, ay natutunan pa rin niyang magsalita ng Egyptian at sinunod ang mga kaugalian ng kanyang nasasakupan, kung kaya't kinilala siya bilang tunay na pharaoh ng Egypt. Samantala, si Cleopatra ay hindi lamang kilala dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang talino at karisma. Marunong siyang magsalita ng maraming wika at mahusay sa philosophy, astronomy at mathematics. Sa kanyang pamumuno, ang Egypt ay naging sentro ng pag-aaral at science, at ito ay dahil sa suporta niya sa library ng Alexandria. Ngunit noong 51 BCE nang mamatay ang kanyang ama ay naging co-regent siya ng kanyang batang kapatid na si Ptolemy de Rhaphae. Subalit nagkaroon sila ng alitan kung kaya't humingi siya ng tulong kay Julius Caesar ng Roma. Ginamit ni Cleopatra ang kanyang talino at karisma upang makuha ang suporta ni Caesar. Dahil dito ay naibalik siya sa trono bilang nag-iisang pinuno ng Egypt. Nagkaroon din sila ni Caesar ng anak at ito ay si Caesarion. Pagkatapos ng pagkamatay ni Caesar ay nakipag-alyansa si Cleopatra kay Mark Antony na isang general ng Roma. Ang kanilang pagmamahalan at alyansa ay naging kilala sa kasaysayan. Nagkaroon din sila ng 3 anak at nagpatatag ng isang pinagsamang pamamahala na naging banta sa kapangyarihan ni Octavian, ang magiging Augustus Caesar. Ngunit nagkaroon ng hidwaan sina Mark Antony at Octavian na nauwi sa Battle of Actium noong 31 BCE. Mula dito ay natalo sina Antony at Cleopatra. At nang masakop na ng mga Romano ang Alexandria noong 30 BCE ay pinili ni Cleopatra na magpakamatay kaysa mabihag. Ayon sa kilalang kwento, namatay siya dahil sa kagat ng ahas, pero may mga debate pa rin tungkol dito. Number 9, Ancient Roman Aqueducts. Ang mga sinaunang aqueduct ng Roma ay isa sa mga kamangha-manghang halimbawa ng technology at engineering ng Ancient Rome.
Mula noong 312 BCE hanggang sa katapusan ng Roman Empire ay nagdala ito ng malinis na tubig sa mga lungsod at bayan. Ang mga aqueduct na ito ay binubuo ng mga kanal, tunnel at tulay na nagdadala ng tubig mula sa mga bukal at ilog papunta sa mga urban areas. Ang kanilang construction ay nagpapakita din ng mataas na antas ng kaalaman sa hydrology, mathematics at architectures ng mga Romano. Samantala, ang pangunahing layunin ng mga aqueduct ay magdala ng malinis na tubig sa mga public bathrooms, fountains at sa mga private residence. Mahalaga din ito sa pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan ng mga tao. Isa sa mga pinakakilalang aqueduct ay ang Aqua Appia na itinayo noong 312 BCE. Ito din ang unang aqueduct ng Roma. Sinundan ito ng iba pang mga aqueduct tulad ng Aqua Annio Vitus, Aqua Marcia at Aqua Claudia na nagdala ng tubig mula sa mas malalayong lugar upang mapanatili ang supply ng tubig sa lumalaking lungsod. Gayon din, ang mga aqueduct ay karaniwang binubuo ng mga kanal, mga tunnel na hinuhukay sa mga bundok at mga arch bridge na tumatawid sa mga lambak. Ang mga kanal ay may bahagyang slope upang mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Ang mga tunnel naman ay ginawa gamit ang mga kasangkapan tulad ng martilyo at chisel, habang ang mga tulay ay gawa sa bato at mortar na nagdudugtong sa mga malalayong bahagi ng aqueduct. Kaugnay nito, ang isa sa mga pinakakilalang bahagi ng mga aqueducts ay ang Pont du Gard sa France, na bahagi ng Aqua Claudia. Ang Pont du Gard ay isang 3-story na tulay na umaabot ng 50 meters ang taas at 275 meters naman ang haba. Ito ay isang patunay sa Roman engineering na nagpatuloy sa loob ng 100 years. Ang iba pang sikat na aqueduct ay ang Aqua Virgo na nagdadala ng tubig papunta sa Trevi Fountain sa Roma at ang Aqua Alexandrina na nagsusupply ng tubig sa mga public bathrooms. Dagdag pa dito, ang pagtatayo ng mga ito ay nangangailangan din ng malaking halaga ng pondo, manggagawa at mga materials. Ang mga emperors at officials na nagtayo ng mga aqueduct ay madalas na tumatanggap ng mataas na papuri at pagkilala. Number 10, Emuwar. Ang Emuwar o Great Emuwar ay isang kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng Australia noong 1932. Ito ay isang military operation laban sa mga emu o malalaking ibon na hindi lumilipad at ito ay naninirahan sa Australia. Nagsimula ito dahil sa problema sa agriculture na dulot ng Great Depression at ang pagdami ng mga EMU na sumalakay sa mga sakahan sa Western Australia. Kaugnay nito, noong 1929 ay nagsimula ang Great Depression at maraming magsasaka sa Australia ang naghirap. Ang gobyerno ng Australia ay nagbigay din ng mga incentives sa mga sundalong bumalik mula sa World War I upang maging magsasaka sa Western Australia. Pero naharap sila sa maraming problema tulad ng pagbaba ng presyo ng wheat at matinding tagtuyot. At noong 1932, habang naghahanda ang mga magsasaka sa pag-aani, ay dumating ang humigit kumulang 20,000 na mga emu mula sa loob ng bansa patungo sa mga baybayin upang maghanap ng pagkain at tubig. Sinira din ng mga emu ang mga taniman ng wheat at mga bakod na nagdulot ng malaking pinsala sa mga sakahan. Subalit dahil sa mga reklamo ng mga magsasaka, ay nagdesisyon ang gobyerno ng Australia na magsagawa ng isang military operation laban sa mga EMU. Kaya noong November 1932, si Major G.P.W. Meredith ng Royal Australian Artillery ang nanguna sa operasyon kasama ang 2 sundalo na may dala na 2 machine gun at humigit kumulang 10,000 na mga bala. Layunin nilang patayin ang maraming emu upang maprotektahan ang mga pananim ng mga magsasaka. Dagdag pa dito, ang Emu War ay naganap sa 2 yugto. Ang unang yugto ay nangyari noong November 2, 1932 at sinubukan ng mga sundalo na salubungin ang mga emu. Pero nahirapan silang tamaan ang mga ito dahil sa bilis at pagkalat ng mga ibon. Kakaunti lamang ang napatay na emu. Ang ikalawang yugto naman ay nagsimula noong November 4, 1932, pero nagkaroon muli ng parehong problema. Ang mga emu ay mabilis at magaling umiwas sa mga bala, kung kaya't nahirapan ang mga sundalo na patayin ang mga ito. At pagkatapos ng 2 linggo ng operasyon ay humigit kumulang 1,000 na emu lamang ang napatay at malayo sa inaasahang resulta.